Hep, 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 hep! Parking ka muna dyan sa sofa dahil oras na para sa Mars pa Mars! Dito sa Mars. Okay. Oh, ay, wait, Mars? Yes, Mars. Wait, teka lang. Di ba ang usapan natin maaga dadating si Parske? Yun ang alam ko nga, Mars. Actually, he even promised na magmamotor pa siya para nga maaga siya makarating dito, para hindi nga siya matraffic. Alam mo, Mars, pati nga yung isang bisita natin today, galing pa nga sa Paete, Laguna. Marcy Pars, Leandro Valdemor. Asa na ba sila? Where are they? Pars Kim! Yoo-hoo! Naku, malilate na sila. Pars! Where na you, Pars? Dito sa Mars. Dito Let's go, guys! There you are! Opo, as riders! As Mga Mars! Yun Kuya Kim, hi, Pars, Leandro! Oh, kamusta naman ang biyahe nyo? Di ba kayo na-haggard? Mars, grabe Well- naman yung pa-entrance nila, ha? Di ba? Okay ba? May ganyang paandar pa na nagaganap. Balik na naman ang traffic kaya talagang the best talaga ang nakamotora, no, bro? Well, Ay, buti nako. na lang you guys both arrived safely. Yan naman Yes. importante. Pars Leandro, at galing ka pa Laguna. Yes, oo. Maganda ang biyahe kasi pag nakamotor ka. Correct. Oh, So, hindi ka gaano ma-traffic. kabilis ang biyahe kapag nakamotor kumpara kapag naka-car? Siguro pag madaling araw, mga 1.5, pag medyo tanghali na, may mga sasakyan ka na kasi Yes. mga kasabay, Oh. 2 hours. So yung biyahe ko naman from Balate, that usually takes about an hour, mga 30 minutes by motorcycle. Pag motor, But pag kotse kasi, Isang oras? Pero syempre, alam namin na nagutom itong mga pars namin sa biyahe. Kaya naman, special ang mga kasama natin para ipaghanda kayo ng konting on-the-go snack. yes, Oy. tawagan na natin ang babaeng halos kakambal na ng pangalang Leandro Valdemor sa isipan ng napakaraming Pinoy, Mars Priscilla Almeida! Good morning! Magandang umaga! Good morning, Mars Grabe, alam mo, Mars Iya. Good Pinag-uusapan lang natin na the last time na gines namin kayo, naka-work from home tayo, pero you guys are also together. Yes, Sila yes, din yes. yung guest, Mars. At ngayon, syempre, in the flesh, kasama na namin kayo. Thank you. So Mars Priscilla, since malayo nga ang pinanggalingan ni Leandro, may Yeah. baon ka raw na snack idea na pwedeng on the go for Pars like Kuya Kim and also Pars Leandro. So, tikman natin yan dito sa Mars! Okay, so what is this on the go snack? This is called long fries. So the concept Long of this fries. long fries is you take the potatoes and you mash it. Okay. You mash it, you add salt, you add cornstarch to bind it together. And then you roll it out like this. And then you spread it out like a long rectangular square. And then you cut it in really long fries like that. Alam mo, sarap-sarap mong pakinggan para tayo nasa show sa Amerika. Anong boses niya? So yeah, cut it nice and long. Okay. I like the way you explain also. Tapos i-deep fry, kaya I-deep fry nag-init ng natin mantika siya. si So kaya siya yes. long fry kasi mahaba ang haba. Super long fries. Okay. Yan. So you just put it in. Ayan. Oh, yeah. Okay. Ang bango ng patatas. Teka, yun na ba yun? Nakakatawa. Yan na Ayun na yun. So let's wait for Nalagyan mo na lang ng salt yun. Yun na yun. We'll just wait for it to Di ba cook. parang joke lang, And you then- just mash the potatoes with
cornstarch and potato. salt. Cut it up. Yan na Put it siya. in boiling, How long do you cook it? boiling oil Ilang until it minutes? turns golden. Until it turns golden. Yes. So Yeah, siguro hintayin natin Probably mag-konting like mga- brown. 5 minutes or so. Yan. This is try. it. And game. Enjoy. See how easy it was to Crunchy. Ayos. prepare. It's a good snack to take with you on the road. Kapag I like it that it's so crunchy outside. It's soft inside, no? At saka ito yung price na hindi ka na mabibitin kasi higanting price. Totoo, Mars. Isa lang. Hindi ka dampot ng dampot, Yes, di ba? Mars. Yung isang buong kamay ng full of fries. Ito just one big fry. What's the best Hindi sauce na ako for this? makapagsalita. Masarap. Mukhang nagutom ka nga sa biyahe, Pars. Oh, yeah. Kaya okay lang. Sige na. Mag-ipon ka muna ng lakas. Babalik Thank pa you, Laguna. Mars Priscilla, for Thank this you. wonderful Thank you recipe that we're also. definitely gonna try. Lalo na bet ng mga bagets to, Mars. Alam mo yan. Ako ba? So up next, pasuan natin ang kwento ng isang OFW na binigyan ng isang surprise delivery ang pamilya niya dito sa Pinas. Abangan yan sa pagbabalik ng Mars Dito sa Mars. Dito Kapag sa miss na miss mo na ang pamilya mo at lalo na kung magkakalayo kayo, iba talaga yung sakit at bigat na nadadala nito sa puso mo. Parang laging may kulang, di ba? Ay nako, Iya, sinabi mo pa, kaya naman nakaka-relate ako at siguradong marami rin sa mga Mars at Pars natin ang nararamdaman ang pintig ng puso ng OFW na si Ferds Espiritu. Dahil matapos ang isang very challenging experience sa Kuwait, nag-trending ang reunion ni Ferds sa kanyang pamilya sa Bulacan dahil sa nakakataba ng puso na surprise arrival niya. Kaya, panoorin natin to. Sige, padala na ay. Wow, daming cash ni nanay. Napanood ko to actually, naiyak ako dito. Yaman ni nanay. Wala siya kamalay-malay. Magkano may tip pa? Bakit may charge? Di pa babayag? Di pa. Nagsabi yung cameraman. Di ba ba? 1.5 doon bayad sa ano? Sa delivery? Magkano ba daw bibigay? 1.5? Sabi niya 1.5. Wala nang billing sa akin. Sa'yo nag-ano eh. Wala Magkano po. dala niyo dyan? Pera? Andun, 20,000. Ibigay niyo na lang muna. Sabi niyo na lang kay Pedri pag ano. Balik siya ulit. Sino kayo nagre-record? Kapatid? Malamang kapatid ka, Kutsaba. Probably. Papalit mo nga anak. Sige mo yung ano. Ay, abot ko na lang sa kanya. Salamat siguro yan. Tati deliver sa inyo. Yakap na hindi niya kilala. Ito kayo niyakap niya. Weirdo siya na. Bakit may mahal? Ang presko naman itong rider na. Ano ba yan? Masyadong feeling close. Ito kayo niyakap siya pero bakit naman si nanay? Mahirap talaga pagka... Yes, sa prank! Si Winkle. Gulat ka, no? Kading parang ako si Winkle. Meron din ako nakita ganyan eh. Kaya lang helmet. Di ba? Huwag niyo muna ako anuin. Maliligo muna ako. Mamaya meron ako. Grabe natuwa ako kay nanay. Grabe! What a lovely surprise. Mars, una, exciting na kapag may uuwi kang balikbayan na kamag-anak. What more kung hindi mo pa alam? At matagal sa abroad yan. Ang mga kontrata niyan, 1-2 taon. Yes. Tapos So, pandemya mabigat pa. yan. Oo, kaya buti na lang ito, makakausap natin live ngayon si Pars Ferds via video call at pusuan natin ang kwento niya. Pars Ferds! Ayun! Hi, Ferds. Mars! At si Hello Mami, po, kasama din pala si Nanay! Mami. Kumusta kayo? Nay, teka lang. Gusto ko malaman ano yung umiikot sa isip
isipan mo nung bigla kang niyakap ng rider? Feeling ko kasi anak ko yung kayakap ko eh. So kahit po hindi nyo pa nakikita yung mukha niya, naramdaman nyo po ba na parang kilala nyo pero hindi kayo sigurado? Opo, opo. Ferds, sino yung kakutsaba mong kumukuha ng camera? At sino yung, paano mo naitago kay nanay itong surprise ang ginawa mo? Actually, kuya ko yung kumukuha. Yung umuwi ako dito, hindi niya rin alam na uuwi ako. Yung kuya ko. So, nagpasundo ako dun sa hotel. Hindi niya alam na ako yung susunduin ng kuya ko. Tapos nagulat na lang siya na, oh, ba't nandito ka? Gulat na gulat siya kasi ilang taon ako nasa abroad eh. Hindi ako nakauwi dahil sa pandemic. Parsfords, bakit mo tinago? Bakit wala kang sinabihan na uuwi ka? Hindi, gusto ko kasi sila ma-surprise eh. Anong pakiramdam mo habang naka-costume ka at nakita mo ng nanay mo? Actually, kinakabahan ako eh. Gusto ko na siyang yakapin una pa lang eh. Tapos, sabi ng kuya ko, wag muna. Pagkabigay na lang ng pera, Parsfords, ano-ano ba yung naging biggest challenges mo dun sa pag-stay mo sa Kuwait at sa trabaho mo? hindi ko naman talaga gusto mag-abroad. Nag-abroad lang ako dahil kay mama. Kasi may sakit siya. Before kasi sobrang payat niya. Halos buto na lang talaga. So nagpursige ako na mag-abroad para makatulong sa panggagamot niya. Mami, how do you feel na nandyan ang anak mo ngayon? Masayang-masaya po, Kuya Kim. Oo. Meron po ba kayong message para kay Ferds? Ang kahilingan ko lang sa anak ko, maging matatag siya, maging malakas siya, at lagi siyang tatawag sa itaas. Thank you, Ferds at Mami. Maraming salamat. Very inspiring talaga. Thank you. Thank you po. Thank you rin po. God Salamat bless po sa you. pag-share ng kwento nyo sa amin dito sa Mars Pa More. Ay, Pars, baka gusto mo rin magpadala dito? May cash ka pa dito. Pusuan natin ang mga kwentong pagmamahalan para sa pamilya. Up next, Pars Talks naman tayo with Leandro. Sa mga Pars na ang motto ay Motor is Life, nako, wag na kayong aalis dahil moment yun na sa pagbabalik ng Mars Pa More! Dito sa Mars. Welcome back to Mars Pa More! Alam nyo, hindi ko sure kung panahon lang ba ng pandemic nagkataon o talagang dumami ang mga parts nating nahilig sa pagmomotor. Kasama na dyan ang asawa mo Ay dyan, nako, Mars. sinabi mo pa Mars. Nako, kaya para sa mga Mars at Pars nating interesado at belong na sa motorcycle lifestyle, bigyan natin ng moment itong usapang motor hobbies with Pars Kim and Pars Leandro. Yan. Thank you very much, mga Mars. At shoutout po sa lahat ng mga kapwa nating riders na nanonood ngayon. At sa mga supportive wives na pinapayagan silang pasukin ang lifestyle na ito. Yan. Pars Leandro, hindi ka ba nahirapan magpaalam sa misis mo para makasakay ka ng motor? Hindi, nung kasi, bata pa ako, nagmumotor na ako. Pero wala akong mga malalaking sisi. Hindi pang highway. Hindi pang highway. Ngayon, nung pang highway, hindi ko naman sinasabi sa asawa kung pang highway yung motor. Oo. Wala naman kasing alam yung asawa ko dyan. So ngayon alam niya na. Nakaangkas na ba sa'yo ang misis? Yun ang susi. Yun ang susi. Inaangkas mo palagi. Pagka medyo may maganda kaming lugar na pupuntahan, sasabihin ko sa kanya, punta tayo sa Batangas, ganitong lugar, ganito, ganyan. Leandro, i-share mo naman sa atin ano yung motor na yan. Ayun, Kuya Kim. Oh. First of all, it's a Harley Harley Davidson. Davidson. Okay. 48 Sportster. Tapos nag-customize na rin ako naglagay na ako ng short shot. Staggered short shots. So itong mga maiksing na tambuso Hands and na yan, binds. mas malakas ang tunog niyan ngayon. Ang Harley Davidson kasi it's supposed to be very noisy. Maingay talaga, may Tapos presence yung talaga yan. air intake niya, nilakihan ko na Para hindi mas hindi mas mag-overheat. maganda. Oo. Ano pa nilagay mo dyan, naglagay ako Leandro? ng crash guard. Crash guard, tapos flood Ilaw lamps. na rin ako. Oo. Yun pa lang sa ngayon, Kuya Kim, yung stage 1 ng na tapos build. ko na. Tapos nag-lift na nga pala ako ng tank. Nag-lift ka ng tank. Yeah. Saan yung bag? Kadalasan ang Ayun, Harley Davidson oo. tinataas ang tank. Eh. Mas astig kasi yung itsura niya pagka mataas ang tank. Nagpalit ka ng seat, ano? Hindi pa. Kuya Kim. Yun, Tapos ganda. naglagay na rin ako ng bag para Yeah, saddlebag. meron na akong saddlebag dyan. Lalagyan. Lalagyan ko ng Kasi kapote. walang storage kasi itong upuan na to. Correct. So, ang tawag dito sa bike ni Leandro, this is a cruiser bike. Okay. Cruiser bike, usually Harley Davidson, ang talagang pinakahari ng mga cruiser bike. There's the Indian also. Itong bike ko, iba naman to. Tawag naman dito ay Okay. adventure bike. Okay, An adventure adventure bike. bike is what you use naman when you want to go on long trips very comfortably. Gusto mo pumunta sa Sagada o sa Baguio o sa Tawi-Tawi na nakaganito, hindi ka papapagod. What it does basically is it's actually fast but it's also very stable.
Okay. At napakalaki ng tangke niya, kaya pwede mo lagyan ng talagang ilang galon ng gasolina para umabot ka sa malayo. At kung mapapansin natin, medyo mataas ang kanyang height compared to the Harley-Davidson because when you go on long trips, minsan mapapa-off-road ka, Okay. kailangan na mataas para hindi sumayad sa mga bato. Even yung tambucho niya, kung makikita mo yung configuration, medyo pataas, di ba? Yes, Kasi minsan tatawid ka ng ilog, pag tumawid ka ng ilog, kailangan mataas yung... Hindi siya mabasa. Hindi siya pasukin. Pasukin ng tubig. So stock ang engine nito. This is a Ducati Multistrada 1200 Pikes Peak. Kaya siya tinawag na Pikes Peak. Ang Pikes Peak kasi isang karera yan sa Amerika na sinasalihan ng mga, it's an uphill race. Okay. At nilalaban itong mga ganitong uri ng motor doon sa mga uphill race na yan. Gano'n naman kalayo na yung narating nyo habang nagmomotor? Ito, nung kinuha ko to sa Cavite, dumiretso na ako ng Bicol. Wow! Diretso ko na ng Bicol. Grabe, agad. gusto ko yung dinerecho Matnog. kakabili. Tapos, Kabibili ko lang, diretso Break na ako in ng agad. Bicol. 16 hours. oh my goodness. Diretso. Hindi, may pahinga naman. Right away, May pahinga okay. ako ng Naga. Nagpicture ako sa Kagsawa. Okay. In-enjoy ko na. Okay. Actually, Mars, ito si Pars Leandro, nagte-training na rin siya sa HPG, tama ba? HPG Oo, Highway SPG, Patrol yung Group? executive motorcycle riding course. Kasi, ang tagal ko na kasi nagmumotor. Tagal na ako nagmumotor. Doon sa pagpasok ko doon sa riding course na yun, marami pa akong natutunan na hindi ko alam. Oh, yun. If you are to invest, kasi we invest so much money on accessories, pampapaganda ng motor, dapat ang investment din magbayad ka ng isang magaling lesson. Yes. At never-ending lessons para yung skill level mo pataas ng pataas ng pataas. There's always something new to learn motorcycling. You're never good yet. Sa totoong usapan, if wala ka pang masyadong budget for a big bike, pero gusto mo syempreng makapagsimula ng magmotor, ano pa dapat ang starting budget nyo? Well, it depends kung anong klaseng riding naman ang gusto mo, no? Like si Iya kasi, masya sa scooter. A scooter is good kasi pang commute, kung pupunta ka sa short distances, ayaw mo naman mag-highway palagi. So a good scooter would cost you maybe 200,000, mataas na yan, ano? Kung talaga namang gusto mo ng forma at gusto mo ng milyon, kung hindi problema ang pera sa'yo, aabutin ka ng 2 milyon, 3 milyon kung minsan, sa isang motor na talagang sobrang ganda naman. Pero hindi naman lahat ng tao ganyan. Mga mid-range, Kuya Ang Kim, mid-range. mga kalahating milyon. Hindi. 80 mil, 90 mil, meron ka ng matinong motor, may Rusi ka na, meron ka ng pwedeng Bristol na pwedeng gamitin pang araw-araw na tatagal. Siyempre, higit sa lifestyle, safety first pa rin tayo. Full speed ahead naman tayo, next sa ating Level Up Lightning Laglagan. Dito pa rin yan sa Mars Pabor! Kapag halik pass, ang intriga ay pwedeng-pwede ng pag-usap. Oo naman. Tama naman yan. Kaya pag mabilisan ang tanungan, ang nakaraan ay hindi pwedeng matakasan. Kaya umpisahan na natin ang simbilis ng kidlat na tsikahan dito sa Lightning Laglagan! Ito na mechanics natin. Meron tayong lightning bolt sa sahig. Okay. Priscilla at Leandro, may set kami ng mga tanong para sa inyo. Kada sagot, step forward. Kailangan short and quick ang pagsagot. At mamaya, nyo na isipin kung paano nyo ipagtatanggol yung mga sarili ninyo. No explanation. Sagot lang. Okay. Mars, magpakatotoo ka dahil Laglagan laglagan na! Kung ikaw ang masusunod, ano ang mas gusto mong pangalan? Abby Viduya o Priscilla Almeda? Abby Viduya. Ano ang ibabuelta mo sa mga nagsabi sa'yong hanggang pagpapasexy ka lang? Mahirap magpa-sexy. Sa buong cast ng Lolong, sino ang pinaka nalilate palagi sa set? Wala, kasi sabay-sabay kami na dumarating sa set. Kung makita mo by accident ang ex ng partner mo, what would you do or say? Nothing. Okay. Yun yung pinakamaikling sagot, ah. Nothing. Ano ang pinaka-sexy na part ng katawan ni Leandro noon at ngayon? Ay! His eyes! May time ba noong 90s na may co-star ka na nagparamdam sa'yo ng pagiging ungentleman-like behavior? Wala. Wala. Sa mga kapuso actresses na kilala mo ngayon, sino ang pwedeng sumunod sa yapak mo in sexy roles if given a chance? Bianca Umali. Yun! Yay! You made it! Okay! Bilis, ha? Ito dapat mas mahirap ang mga tanong dito eh. Okay, you ready, Pars? Yes, ready. Alright, Pars Leandro, magpakatotoo ka dahil Laglagan laglagan na! na! Kapag ma-offeran ka ulit ng bold roles ngayon, tatanggapin mo ba?
Hindi na. Nagkaroon ka ba ng leading lady na nakarelasyon mo at hindi nalaman ng press? Wala. Bilis, oh. Talaga ba? Ano ang pinakaunang reaction mo nung nakita mo sa personal si Priscilla? Natulala. Biggest mistake na nagawa mo as a sexy actor? Wala. Ay, talaga? I love it, Mars. Confident dream and leading lady na di mo nakatrabaho nung 90s? Wala. Meron! Wala kang leading lady na hindi mo nakatrabaho? Na gusto mo Na gusto mo sana? sana makatrabaho. Wala. Okay. So lahat nakatrabaho na. Malakas bang mang trip on the set si Ruru Madrid? Hindi. Hindi. Minahal mo ba in a romantic way si Priscilla? Especially nung siya pa si Abby Bibig. Yes! Ang ganda ng sagot. May conviction, Brad. Diba? Marami naman meaning eh. Yung yes. Tapos, ang cute naman. Okay. Okay, ito na yung mga babalikan natin. Okay, go Mars. Anong gusto mong mga balikan, Mars? Doon sa mga nagsasabi na hanggang sexy. Kasi sabi ni Sabi niya mahirap daw magpa-sexy. Mahirap magpa-sexy. Hanggang sexy na. Ang hirap i-maintain yung body, no? That's one of the hardest things. Okay, kay Pars naman. Ayaw mo mag-bold ulit. Pwede, di ba? Una siguro, hindi na gano'n ang ganda ng katawan ko noon. Na dati, So baka talagang makukuha sa'yo. 28 ang waistline ko. O ngayon, 34 na. So medyo malaki na. Tsaka may edad na. Thank you, Pars and Mars. Thank you. Mars, Thank you. Mars sa and Pars. pa-fries. Yes. Thank you. Thank you. Salamat sa pagdala mo ng iyong motor. Yes! Maraming salamat sa ganda. pagbabanding kasama Okay, ng kung mga motorsiklo natin. And of ha? course, Mars, we have a little something First for motorcycle them. on this set. Thank you. From Mars to Wow! Ayan. Thank you Lawit so nila, much. lighting laglagan. Yes. Ayan. Ayan. Baka meron kayong mga gustong pasalamatan or i-plug, go ahead. Yes. I'd like to thank Ortiz Skin Clinic always for taking care of me and also for Lolong. Abangan nyo po, malapit na po ang Lolong sa GMA News and Public Affairs. Check nyo po yung aking page, yung Paete Handicraft by Leandro Baltimore. Makikita nyo po yung mga obras ko po doon sa Galing. sa page na yon. At thank you din sa mga Mars at Pars natin na nag-free parking sa kanilang sofa ngayon para syempre manood ng ating programa. Yes, tandaan, kung lalabas, mag-iingat parate, please, lalo na sa mga uuwi ng nakamotor. Maraming nag-aabang sa inyo makauwi, kaya please be safe. At syempre, always looking forward ang aming trio sa susunod na trip na kasama ninyong lahat. Kaya kita-kita tayo ulit tuwing umaga dito sa Mars!